Sa pagsisiyasat naman ng GMA News Research, isa pang questionableng NGO ang lumabas na namahala sa mahigit 100 milyong piso mula sa pork barrel. Pero ayon sa Commission on Audit, wala ni isang beneficiary ang nakinabang sa mga proyektong pinaglaanan ng pondo. Saksi si Cedric Castillo. Sa Special Audit Report sa pork barrel ng Commission on Audit o COA, kabilang ang kainta sa 42 mga lugar na napiling benepisyaryo ng mahigit 100 milyong pisong pork barrel funds. Malaking tulong sana sa mga barangay na gaya nito, lalo na't isa ang kainta sa mga lugar na may pinakamalubhang pangangailangan para sa mga proyektong kontrabaha. Itong Santo Domingo, itong catch basin, itong kainta, lalo na itong barangay ko. Laging 16 na village ang underwater dito every time namin ganyan kalamidad. Ang priority kasi dito is yung rehabilitation ng land drainage system, repropping nung Cainta River namin. Pero di naman dito napunta ang pondo. Ang non-government organization o NGO na Kapusot Kapamilya Foundation ang nangasiwa sa mahigit 100 milyong pisong pork barrel. Ang NGO na ito ay kabilang sa grupo ni Godofredo Roque, 8 NGO na binuo ng iilang tao lamang. Base sa mga dokumento, ginamit ang pera hindi para sa mga flood control project, kundi para sa mga binhi, kagamitan sa pagsasaka at programang pangkabuhayan ng mga taga-Cainta at iba pang mga munisipyo. Pero sabi ng COA, wala ni isa sa mga proyekto ang napakinabangan ng mga dapat makinabang. Wala kami natanggap kahit ano dyan. Wala kami requirement na natatanggap o hinihingi na gano'n dito. Itong barangay ko, wala na agriculture ito. Highly urbanized sila. Halos lahat dito, subdivision . Mula sa pork barrel ng 8 kongresista ang pondong inilaan sa Kapusot Kapamilya Foundation. Pinakamalaki ang ibinuhos ni Bulacan Representative Pedro Pancho na nagkakahalaga ng halos 30 milyong piso. Kinumpirma din niya na kanya ang mga pirma sa mga dokumento ng Kapusot Kapamilya. Positibo rin ang mga lagda ni na dating Representative Robert Vincent Jude Jaworski at Pedro Pancho. Pero si dating Representative Roberto Cajes, tumangging siya ang pumirma sa mga dokumento. Sinulatan ng GMA News sina dating Congressman Michael John Duavit, Roque Ablan at Eladio Hala. Ayon kay Congressman Duavit, nagbigay nga siya ng 5 milyon para sa mga proyektong pangkabuhayan ng Department of Agriculture. Pero hindi raw siya ang pumili sa Kapusot Kapamilya Foundation, ni hindi niya raw alam na may ganito palang NGO. Si Congressman Hala naman, tumangging nakilahok siya sa pagpapatupad ng mga proyekto. Nangako ang anak ni Congressman Ablan na magbibigay ng pahayag sa susunod na linggo. Kabilang ang Kapusot Kapamilya Foundation sa mga NGO na pinagdudahan ng COA dahil sa iba't ibang mga sabit sa transaksyon nila sa gobyerno. Aming natuklasan na konektado sa isa't isa ang 11 opisyal mula sa 8 organisasyon. Hindi rin bababa sa 2 NGO ang pinapatakbo ng bawat opisyal. Si Marilu Ferrer, ang project coordinator ng Kapusot Kapamilya Foundation, ay opisyal din ng 3 pang questionableng NGO. Pinakamarami naman ng pinamumunuang NGO sina Godofredo Roque at Marilu Antonio. Sa special audit ng COA, nasita ang mga NGO dahil sa iba't ibang rason, tulad ng kakulangan sa dokumento at resibo, kawalan ng public bidding, mga produktong overpriced at mga peking benepisyaryo. Halos 1 bilyong piso mula sa Kabanambayan ang napunta sa 8 NGO ng grupo ni Roque. 16% ng kabuuang halaga na inilaan sa mga questionableng NGO. Pinuntahan namin ang opisina ng Kapusot Kapamilya sa Mandaluyong. Opo. Pero walang tao, sarado ang opisina. Sa kabila ng paulit-ulit na mga tawag at sulat, wala pa rin kaming natatanggap na sagot mula sa Kapusot Kapamilya Foundation. Ako si Cedric Castillo, ang inyong saksi.